Okay mga kababayan 'no, unahin na po natin ito guys 'no. Naku, breaking news na naman ito mga kaibigan 'no. Sa ayon po sa balita, the Philippine Army is expanding its drone and cyber warfare capabilities as modern conflicts increasing shift toward technology-driven operations, Army Chief Lieutenant General Antonio Navarrete said on Wednesday. Yan, so mga kaibigan, ano ba to? Tingnan natin ha. Tingnan natin guys, ano ba tong balitang ito? So, eto po mga kaibigan, na-expand na ng Philippine Army yung kanilang drone cyber warfare capabilities, no? Dahil alam naman natin mga kaibigan na ngayon po ay nasa modern times na po tayo. So kailangan po na talagang ang ating mga military assets ay kailangan na mag-level up din, 'di ba? Hindi po pwedeng palagi na lang tayong parang baril lang at bala, no? So hindi po ganoon. Ngayon po mga kaibigan, marami na pong mga makabago no ng mga kagamitan. Katulad nga po ng drone na 'yan na ginagamit po 'no ng mga bansa na talaga namang mga progresibong bansa 'no. Katulad na lang po ng Amerika na pinakamalakas 'no pagdating po sa military power. So mga kaibigan, napakaganda po nito dahil expand po ng Philippine Army yung ating drone and cyber warfare capabilities para tayo mga kaibigan ay maka-cope up sa modernong technology pagdating po sa pakikipaglaban. Siyempre mga kaibigan, hindi naman tayo actually guys, hindi naman 'yan nagagamit lang sa pakikipaglaban, yung mga drone na 'yan, kundi nagagamit din 'yan sa mga searching 'no, 'pag magse-search at saka nagagamit din po 'yan sa, iba-iba po 'no, na mga, surveillance 'no. So marami pong gamit diyan mga kaibigan. Pero siyempre, ang isang bansa, ang isang matalinong leader, kailangan advance mag-isip, eh. Kailangan palagi mong pinaghahandaan ang future. Okay, sasabihin na natin ayaw natin makipaggiyera. Totoo naman 'yan, eh, ayaw natin makipaggiyera. Pero guys, kailangan po nating tanggapin na, ang giyera po minsan ay hindi po talaga ito maiiwasan. So kailangan po na tayo po ay ah, mag mag-level up 'no, mag-upgrade ng ating mga, military capabilities 'no, ng ating mga kagamitan 'no. Naku, ang ingay naman ni Sarah. Mga kaibigan, naririnig niyo ba ang aming aso, si Sarah? 'Yan. "Sarah, huwag kang maingay diyan, ha? Nagla-live ako." 'Yan, mga kaibigan, oh, si Sarah po ay nag-iingay 'no. So eto na nga mga kaibigan 'no, so 'yan po ang sabi ni Army Chief Lieutenant General Antonio Navarrete nung Wednesday. Yan mga kaibigan, Philippine Army boosting drone cyber warfare capabilities. Excited tayo diyan mga kaibigan 'no, dahil kita niyo, oh, may giyera sa Iran, ang, sa Amerika 'no, binomba ng Amerika 'no, itong, Iran at yung Iran naman gumante. At yung ibang mga bansa na hindi naman sila ginigera, hindi naman sila binobomba, binomba. Dahil dahil lang sa meron doong, military bases ang Amerika 'no. Pero sa atin wala po tayong military bases dito ng Amerika ha, mga kaibigan. I-correct lang natin 'yan kasi fake news po ang mga sinasabi ng mga DDS. Grabe mga kaibigan yung mga influencer ng mga DDS ha, na sinasabi na mga matatalino daw. Pero mga kaibigan, naglalabas sila ng fake news. At ang sabi pa nung isa nung isang, DDS influencer na napakalaki ng kanyang following, aba, isusunod na daw ang Pilipinas. My gulay, wala pa tayo ditong, military bases ng Amerika, wala po. Meron tayong EDCA site, pero yan ay
sa Pilipinas, ang mga Pilipino po, ang Philippine Army po ang nagpapatakbo niyan at hindi po yan puwedeng, gamitin na kung saan-saan. Pero siyempre mga kaibigan, kapag meron sa ating, gumyera, ay gagamitin natin yan para sa ating sariling kapakanan at hindi para labanan ang ibang mga bansa. Pero kung kailangan, kung ginigera tayo, why not, 'di ba? Ang sabi nga, "Ang mamatay ng dahil sa'yo." Hindi po tayo duwag mga kaibigan, tayo po ay mga Pilipino, tayo po ay may dugong bayani, hindi po tayo duwag, 'no? So, ulitin ko mga kaibigan, wala pong nakikipaggiyera, wala pong nakikipag-away, ang sa atin po ay magkaroon man lang ng deterrence, 'no? Etong ibang bansa, lalong-lalo na ang China, para hindi po basta-basta na lang na kinakamkam ang ating mga teritoryo. Yan mga kaibigan. So, punta naman tayo sa isa nating topic, 'no? So, eto naman mga kaibigan. Yan, the Commission on Elections, COMELEC, on Wednesday said it is facing complications in resolving the case involving Senator Rodante Marcoleta's May 2025 statement of contributions and expenditures, SOSE, after the Office of the Ombudsman referred a related complaint on the same issue. Guys, etong SOSE kasi nito ni Marcoleta, ito kasi mga kaibigan, yung may mga nagsasabi na bakit hanggang ngayon ay hindi pa inaaksyonan ng COMELEC? Ano na ba nangyari, no? COMELEC George Garcia, ano na ba ang nangyari dito? Eto kasi mga kaibigan, merong pagsisinungaling dito si Rodante Marcoleta. Ang sabi po niya ay galing daw wala daw sa kanyang nag-donate, galing lang daw ito sa sarili niyang pera. Pero nakita naman natin mga kaibigan, 'di ba, na yung kanyang SALN na inilabas ay hindi po tumutugma. Kaya yan mga kaibigan, meron pong mga nagtatanong at eto nga mga kaibigan, siya ay kini-question 'no, sa COMELEC at talagang merong mga nag-file mga kaibigan kasi tinatanong nga siya, "Bakit gano'n? Bakit yung SOSE mo, sinasabi mo na ganyan lang pero later on sinabi niya na may nag-donate daw sa kanya." So, akala akala natin sabi niya 'di ba, walang nagdo-donate, siya lang daw ang gumastos, pagkatapos later on may nag-donate na sa kanya. So mga kaibigan, hindi po siya nagsasabi ng totoo, nagsisinungaling po siya, 'no? Hindi po siya nagsasabi ng totoo at sabi pa niya mga kaibigan, um hindi na daw niya kasi sinabi na may nag-donate sa kanya kasi daw ayaw daw magpasabi ng pangalan kung sino yung mga nagdo-donate. Ang sabi pa mga guys, ang sabi niya dito na, basta alalahanin na lang daw yun, parang kumbaga utang na loob, 'di ba? So, dito mga kaibigan, nagtatanong 'no, ang taong bayan, ano ba ito? Bakit hindi pa inaaksiyunan ng COMELEC chairman? So, ang sabi naman dito mga kaibigan 'no, itong Commission on Elections mga kaibigan ay, 'yan nga, merong complications daw, complicated. Hindi nila ma-resolve kaagad yung issue 'no, yung problema, yung case na 'yan na hindi nila agad ma-resolve dahil nga ang ombudsman daw ay ni-refer yung related complaint on the same issue, 'yan. So siguro aantayin pa nila mga kaibigan 'no, kung ano ang magiging, hatol o kung ano magiging kalalabasan nito 'no. So si COMELEC Chairman George Erwin Garcia said the Political, Finance and Affairs Department, PFAD, had already prepared a recommendation on Marcoleta's case. However, the Ombudsman referred a related complaint to COMELEC, questioning both
the lawmaker's SOSE, and statements of assets and liabilities, and net worth or SALN. So parang siguro ang palagay ko yung punto dito ni George Garcia ay parang nag-overlap, no? Merong ni-refer ang ombudsman, both yung SOSE tsaka SALN. Pagkatapos may case na gusto nilang isolve diyan sa COMELEC. So hindi nila ma-aksyonan dahil meron ngang ongoing no na case no na or ni-referred no etong ombudsman patungkol sa SOSE at saka sa SALN. So malamang mga kaibigan no, antayin na lang siguro para kung ano man ang kalalabasan no dito sa um, investigation no ng ombudsman, malamang siguro ay aantayin na lang no. Pero naiinip na po kasi ang taong bayan kasi mga kaibigan, napaka ano naman malinaw na malinaw na si Marcoleta po ay nagsinungaling sa kanyang sinabi. Nung una na gastos lang daw niya, wala daw nag-donate, but later on, sabi niya may nag-donate daw, pero ayaw lang daw magpasabi ng pangalan. So malinaw na malinaw, yan po ay perjury. Yan po ay pagsisinungaling. Hindi po niya sinabi ang katotohanan sa kanyang SOSE at sa kanyang SALN. Diba? Yan po mga kaibigan. So guys, ano ang inyong komentaryo patungkol dito? Ano yung inyong tanong, no? May tanong ba kayo or ano yung masasabi nyo itong topic natin na to, no? Yan. So, pabor ba kayo na maglabas na kaagad, no? Ang COMELEC ng kumbaga maglabas na kaagad ng kanilang decision. Kasi yung mga tao ay naiinip na Naiinip na yung mga tao. So ano po ba? Pabor po ba kayo na mag-decide or magdesisyon na kaagad itong COMELEC? At pabor po ba kayo na si Marcoleta ay kumbaga tanggalin na siya, no? Kasi nagsisinungaling, mga kaibigan, no? I-disqualified na siya, mga kaibigan, kasi siya ay nagsinungaling patungkol sa kanyang SOSE at SALN. Yan, no? Kakulango.